Samantalang sila. Pinagtitira ako, di ba? Tira ng tira, personal. Ano sinabi nung justice na yon? The lowest. Sabi niya, how do you rate Senator Marcoleta as a lawyer? You know, walang kagatol-gatol eh. Senator Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Mahiya naman kayo. Yan. Opo. Marching order. Anong ibig sabihin? Hanapin niyo yung mga walang yan. Alam mo, uulitin ko, nung bago ako nagsimula na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yung unang araw, halimbawa sa Lunes, Opo. Biyernes, halimbawa, nagkita kami ng Pangulo. Ano sinabi niya sa akin? Tama, Sana maipagtagumpay mo yan. Sabi niya sa May kwento nyo nga sa palatuntunan niya nung mga tagpo na yun. Pumunta ako sa kanya. Alam niya ako ang Blue Ribbon eh. So, official ako nagpunta. At sabi pa nga niya, dun sa PMS, bigyan mo ng USB si Senator. Nabigyan pa kayo ng USB pala. Diyan ka magsimula, sabi niya. Sana magtagumpay ka. Init-init po ito. Senator Marcoleta nag-init dito kay Justice Antonio Carpio matapos nga ho siyang tawaging mababang uri ng abogado. Bakit nga ho ba niya pinakikialaman itong si Senator Marcoleta? Bakit ho siya nakikisaw-saw dyan sa mga dilawan at mga elitilista? Yan ho yung malaking katanungan. Kaya mga kabit, itong si Senator Marcoleta ay abogado ho yan ng milyon-milyon Pilipino. Senator ng mga mahihirap na katulad ho natin na lumalaban sa mapang-abusong gobyerno. Yung pagmamayabang na itong si Antonio Carpio, mga kapatita, hindi ho yan papalag, hindi ho yan uubra dito kay Senator Marcoleta. Dito mga kapatid, nag-init ho siya. Isa pa, tinawag na, hindi naman pala tinawag mga kapatid, parang naging plastic lang itong si Marcos Jr. Bakit ho siya naging plastic? Kasi sinabihan niya ho si Senator Marcoleta na sana ho magtagumpay siya dyan sa pagiging Blue Ribbon Chair ng committee. Pero ang katotohanan ba mga kapatid, tinutukoy nga ni Senator Marcoleta itong mga malalaking isda. Si Marcos Jr. na pangalanan, si Martin Romualdez na pangalanan. Meron ho ba nangyari? Meron ho ba nahuli? Meron ho ba nanagot mga kapatid? Wala ho. Sino yung pinag-iinitan? Yung mga maliliit na tutaho nila. Dito ho, nag-init ang ulo ni Senator Marcoleta. Kaya mga kapatid, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong. Direkta na ho tayo, pasadahan na ho natin itong mga naging pahayag ni Senator Marcoleta na ito nga si Marcos Jr. Literal na plastic at yung si Antonio Carpio, mga update, babanatan ho niyan. Kaya dito wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Ganyan tayo. Kahit pa paano ay nakakapag-celebrate. Ito nga, nadamay kami ni Nelson. Salamat doon sa nagpadala ng pansit, lumpia, at saka doon sa chickens. Pasalamatan natin. Opo. Salamat po ng marami sa inyo at huwag kayong magsawa. At saka pati yung kutkutin. Habang nanonood ho Kasi nagpadala ng kutkutin si Tita Mids Laksamana ng San Pedro, Laguna. Ang layo pa ng Dahil pinanggagalingan pala niyang kutkutin niyo sa buhay. inaasahan niya kasi na magiging mahaba-haba pa yung panonoorin nating debate. Tapos Debate? Debate. Kaya na tapos na pala eh. Tapos na ng... dahil umayaw na yung isang kalaban. Ayan. Ganun Pero pa man. bago naman siya umayaw, pumayag naman. Opo. Di ba? Di ba nyo narinig ang kanyang pagpayag? Yun ang importante. Hindi, parang kasi nung kalipas na araw, parang akala namin babawi uli. Hindi, ganoon. Di ba sa Maliwanag hearing? naman yun na Opo. pinagtapusan, papayag ka ba? Yes, sabi niya. Pero ang nagsabi po no, si Majority Leader, Mig Hindi, Zubiri. binulong niya sa akin, sabi niya. Ganun ho ba? Ako naman, kung mo galing na sa bibig ng Majority Leader at hindi Opo. naman niya itinanggi, naniniwala akong yes na yon. Kaya lang, dahil sa ako naman ayoko nang bitin. Opo. Okay lang, sabi ko naman. Dahil ako ayoko namang mabitin ng mga kababayan natin. Matagal na nilang hinahanap yan. So, kailan?
Ayun naman ang medyo nabitin ng Alanganin konti. talaga. Oo. Oh. Ayan ba yung pinag-uusapan nyo? Opo. Parang iba yata yung... Kasi nung kinabukasan, di ba, parang ata balita ko, parang bumawi na... Hindi, ang nasa isip ko ay yung maglalaban uli si Manny Pacquiao at si Mayweather. sa September 19. Sa Setyembre pa yan. Akala na, oo. Minsan kasi ano tayo para malinaw. Oho. Usapan. Hindi, bagamat pinaghahandaan din natin yan. Ano? Yun pala. Ayun po. So tuloy na pala. Ang tanong lang ho kung kailan. Ang sabi, totoo ba yung balita? Aywan ko lang, sa social media ko nabasa eh. December 25 daw po, Sen eh. Tagal pa. Hindi ko alam kung totoo. Ipatatawag. Pero, Pumayag na yung... oo nga, no? Hindi, pero kahit nagbibiruan tayo, yung ganong mga pag-uusap, ito recorded ito sa Senado. Ako. Huwag ninyong bibiruin yun. ganun ho ba? Huwag ninyong bibiruin yun. Naka-minutes nga pala yun, ano? Na-record na yung pagpayag eh. Gumawa na lang sila ng paraan para sa ganon ay maibinbin nila yung hinahanap kung kailan. Kasi Anong baka daw, schedule? kasi nga baka daw naman may conflict of interest kasi may mga ilan ba? 6 na ata yung kaso ngayon ng 18 dating sundalo eh. Yung may pinail na mga cyber libel. may bago na naman ata ang kaso ngayon. So aaralin daw po kung walang magiging conflict doon sa mga kasong kinakaharap nila, Sen. Doon sa 18. Wala yata yan kahit sa ang libro eh. Ganun ho ba? Bakit? Bakit ba? Ang mga tao ay nagpasya lang na tumulong dahil siguro napansin na nila na kailangan na natin seryosohin ito. Hindi naman pangkaraniwang pagnanakaw lang ito eh. Opo. Sinaid na eh. Di ba? Ang salita ko nga tumagilid na yung Tumagilid ang kabangyaman natin, kabang bayan. Siguro yung mga tao gusto na nilang mahanap talaga yung solusyon dito. Kaya ayun, nagkusa sila na magpahayag. Kabaligtaran naman yata yung sila pa ngayon nangahanapan ng kung ano-ano. Ayun na nga. Daig mo pa yung korte pagka ganun ang ginawa mo. Kasi sa korte, sisa sa atin lang yung kakayahan mo na tumestigo kapag ikaw ay nandun na at yung abogado mo nag-offer na ng testimony. Opo. Diba? Limawa, si Nelson. Ang abogado mo, Jen, ano? Opo, yan. O tatanungin ka ng judge kasi, Ako. Your Honor, I am presenting my first witness for this case. Yan. Present him. Sabi ng ano. Mr. Nelson Lubao, Mr. Jen Subarjaga. Opo. Ikaw ang abogado. Abogado, Offer of testimony. Sabi ng Judge. Ng judge. Your Honor, si Mr. Jen Subarjaga po ay aking pinipresenta dahil siya po ay tetestigo na yung pagbibilihan po ng lupa ay hindi po ganun ang nangyari. Ang ibig po sabihin, yung nakalagay po na halaga dyan, mali po yan. At pipresenta ko rin po yung dokumento ng bilihan. Sabing ganon. O di tinitingnan ng judge yung kasi yung importansya meron na na rin siyang sasabihin. kopya dun sa dun sa minarkahan na yun. Meron ng pre-marking kasi yun eh. So tinitingnan ng judge yung sinasabi mo. Attorney Lubao, Yes, Your Honor. are you referring to the contract dated December 31, kanya? Yan, opo. 1975. Kunwari, gano'n. Okay, Okay. Yes, Your Honor, precisely. But I cannot see the name of Jen Subarjaga. Mr. Jen Subarjaga in this document. He is not one of the parties. He is not even one of the witnesses. Meaning to say, he has nothing to do with this contract. He has no personal knowledge.
in so this contract. tinatanong pala nung judge yun. So, tinitingnan pala. I don't think he can testify because he's going to violate the parole evidence rule. Oho. Sasagot yung isa, yes, Your Honor. Naunahan mo lang ako, I should have objected also. Nako, yung sa sabi ng pan- abogado, Oh, hindi ka sa- pwede ngayon. abogado ng Yung kabila. depensa. Hindi ka pwede. Kasi stricto yung regulasyon eh. Wala ka namang kinalaman. Paano ka magte-testify? Hindi ka naman kasama doon sa pagkakagawa na sana man lang kung witness ka. Oho. Di ba? Opo. Ganon ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, Sen, ito ay hindi pwedeng gawin habang ino-offer pa lang. Korte ka ba? Kung hindi pa korte. Ito pinag-uusapan lang natin itong mga tao gusto lang tumulong para sa ikahahanap ng mga bagay-bagay. Oho. Dahil merong isang tao riyan na sinabi niya, hanapin niya yung ebidensya. Sa bahay ka na wala yung hinahanap mo. Doon po sa may Kogyo po eh. May mga tao Bakit sa doon. Paranaque ka naghahanap? Talaga ba naghahanap ka? Mga ganun eh. Ang layo. So, halimbawa, eto na naman, baligtad. Ikaw naman ang presenta ni ano? Ni ano? Ano yung offer mo ngayong araw na ito? Sabi ng judge. Opo. Sabi mo naman, Opo. Jen, ikaw mga abogado. Your Honor, I'm presenting Mr. Nelson Lubao as my first witness. Oho. Present him. Yan, oo. Di umupo ka na. Oho. Your Honor, what is the offer of testimony? Your Honor, I am presenting Mr. Lubao to testify on the letters Opo. sent by his wife as a piece of evidence. Oho. Oho. Sabi niya, Attorney Sabarjaga, when did you graduate as a lawyer? Sabi niya. Ba? 19 ano, sir? Because he cannot do that because this is privileged communication. Mga ganun-ganun ba? O kaya naman, what is he going to testify? Your Honor, Nelson Lubao is the physician who treated him several years ago. You cannot do that, Attorney Sabarjaga. That's covered by privileged communication. Hindi mo pwede si ano yan, The si Walat. physician and the Opo. client. Opo, yung Yung mga ganun ang binabawal. Pero yung kung gagawin mo, sisitahin mo yung... paano mo gagawin yun? Hindi pwede Yung ganun. pagharap niya. Ngayon, merong mga... May mga mahalata ng... Bakit... ba't kinakailangang usigin mo yung nagpipresenta? Na... Ito, hindi pangkaraniwang kaso ito dyan. Opo. Naman. May malalaki kasing taong involved dyan eh. Naku, hindi, ang sabi sir kasi, Sen, hindi, ito kasi mga ito, dishonorable discharge. May mga kaso ito ng pagsisinungaling. Oo, di pakita mga mo ganun ngayon, ipakita mo sa pamagitan ng mga batas nating umiiral, pagka may mga kaso, hindi sila pwedeng mag-testify. Di ba? Oho. Kailangan meron. Kung meron, maring nagkakamali ako, maring baka hindi ko nabasa. Opo, opo. Baka may bagong batas na. Di pakita ninyo. Oho. O sang-ayon po sa mga rules of court ngayon na ginawa po, tatlong araw pa lang ang nakarara. May bago tayong bagong rules. Lahat po ng nademanda Oho. o ididemanda pa lang. Pati po yung kulay ng balat ay tinitingnan po ngayon. At kung meron ka pong at pagka po yung ngipin nyo ay hindi kumpleto, hindi na po kayo pwedeng mag-testify ngayon. Bawal mag-witness yan. Masyado na pong mahigpit ngayon. Oho. O edi. Kung ang kaso niya, Sen, syndicated, estapador po talaga yan. Talaga hong napatunayan ng korte na manloloko po yan eh. O, hindi ka muna. Pinag-uusapan natin yung sasabihin niya, hindi yung kanyang pagkatao. Ganun At saka pala. mo na lang, kaya nga susuriin ng judge eh. Ganun pala. Ibang kaso. Makikita pa rin naman kung yung sasabihin mo ay merong connection doon sa Opo. pinag-uusapan. Oo. Eto pa, Sen. Ang karaniwan, pagka nagpapail ka ng complaint, siyempre meron kang affidavit, di ba? Oo. Meron kang sinumpang salaysay, pinapanotaryo mo yon. Siyempre.
Talaga bang kailangan na, ano ba, nagpanotaryo ka ng affidavit mo at isinabit mo na yung notaryo mo, isusumpi na pa yung abogado na nagnotaryo para tanungin? Oo, kasi nga, Yung witness na notaryo. nagkaroon kasi ng presidente. Naalala mo nung merong naipresentang isa sa kasama nila. Oo nga po, yung nauna. Oo. Oo. Na dahil ngayon, ang kalakaran naman, kapag ikaw ay nagpanotaryo, hindi ka naman nagtatanong bago ka aalis. Siyempre po. Pwede ko po bang makausap yung pumirma dito sa aking Sino ba itong pumirma dito sa notaryo? dokumentong ito? Baka po mamaya, ako po'y tanungin Aha. kung ito po'y pirma niya o hindi. Meron bang gumagawa ng gano'n ngayon? Wala. Pagka ginawa yun, sir, baka bawiin yung pirma. Huwag ka nga magpanotaryo dito. Baka gano'n sabihin eh. Ang pagkakaalam ko dyan, at nangyayari naman talaga, ibibigay mo lang yung mga dokumento mo. Kung merong bintana ron, bigay mo sa kanya. Ayan, opo. Tapos maghintay ka sandali riyan. After 5 minutes, babalik sa'yo. Aha. Magkano ka mo ba? Bayaran mo. na po yun. O, yun, oh. Hindi naman magtityaga yung taong nagpanotaryo. Teka muna, miss. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po ba niyang pumirma siya uli rito para makita ko po kung pareho yung pirma niya. Wala ba lang ganon? Aha. Kaya sinasabi mo, nangyari dun sa isa. So, Tinakot nila, siya pang may kasalanan, pinalilitaw nila na siya ang pumirma sa sariling notaryo. Aha. Pati yung stamp na yon, hindi man lang nila malaman, hindi man lang nila pinalitaw, yung bang taong yan makakagawa ng stamp? Nakatulad nung stamp na ginagamit diyan. Paano nga? O ninakaw niya o hiniram niya? Yung pati yung dry seal ba na nahagilap niya yung dry seal para sa ganun yun ang i-press niya doon sa... Oo nga, oo. Ito puro imposible na ito eh. ibig sabihin nito, Sen, pagka may nag-file ng complaint uli at may affidavit, ito na susundin nila. Lagi ipapatawag yung abogadong nagnotaryo. Oo, hindi lamang yan. Sa korte siguro, bago kayo makapag-file ng complaint, kasi ano yun verified complaint. Oo. Hindi tatanggapin ng korte yan pag hindi notaryado. Kasi pag sinabi mong verified, meron kang verification doon at tinunotaryo. Yung judge pa, Yung ba't tatawag ba pa yun? yung executive judge, siyempre. Check kung totoong notaryo ngayon. Ayaw Walang nga, ganun. no? Walang ganun. So, mas ano pa sila sa korte? Oo nga, mas mahigpit nga doon. So, bagong rules na ito, Nelson. Mukhang gumagawa ng bagong rules. Etong masaklap. Ito matindi, Sen. Pakinggan mo ito. Humarap yung nagnotaryo. Pinatunayan, abogado po ako. Ayun. Ako pong nagnotaryo niyan. Yan. Wala nang tanong. may pipintas eh. Ang nangyari, teka muna, pati nga nung notaryo, may witness dito pumirma. Isumpi na yung witness sa notaryo. Pati yung nag-witness. Ano ba? Ganun ba talaga yun, Sen? Wala na. Hindi ganun yun. Makikita ninyo kung bakit ginagawa. Pangharas na lang yan. Nako. Talagang gusto nilang pababain yung willingness Oho. ng mga tao hanggat maaari pahihirapan ka para ganon. ikaw ay bumitaw na doon sa iyong ginawa. Tatakutin ka. Oho. At kung hindi man ikaw, pati pamilya mo, pupuntahan nila. Hahanapan ka ng butas. Dito makikita mo, ba't yung ginagawa yan? Alam mo kung nagsisinungaling itong mga taong ito, kagaya ng sinabi ko, Opo. malalaman natin eh. Lalong-lalo na, yung pa namang pinaka-head ng committee, napakagaling na investigador no. Ay, yes po naman. Wala naman duda yan, Sen. Opo. Oo. Sa galing mo sa investigasyon, nagsasalita pa lang, alam mo, sinungaling na eh. Ay, totoo po yun. Yung linyado ng salitaan pa lang, Sen. Doon mo sila ngayon gisain. Hindi ba? May remedyo naman eh. May mga paraan naman eh. May nakukontempt sila. Nakukulong sila. Kung halimbawa sinungaling, doon mo palilitawin na sinungaling. Kung halimbawa, estapador siya, doon mo ipakikita na estapador siya. Kasi kapag ipinasok mo siya doon, look out mo na yun dyan, ikaw ang abogado Siyempre po, totoo naman yun. Estapador yung Yung mawawala kliyente mo. ng credibilidad yung kanyang testimony. Gustong-gusto ngayon nung kalaban. Ay, opo. Kaya nung ipinasok mo si Nelson, dahil kilala niya, ngingiti-ngiti, hindi nga niya inobjekan eh. Dahil, bababa yung kalidad ng kanyang testimony.
Ganun lang yun eh. Kung sa tingin niya, vital witness ba, sa akin to, ano ito? Oo. Kasi kakilala. Ay, sabi niya, pabayaan mo. Sige, pasok mo yan. Oh. Kung pwede nga niyang bigyan pa ng siguro ang incentive yung kalaban eh. Sige pare, kumuha ka pa ng ganyang kamukha niya. Yari tayo niya, para ganyan. dumami, para dumami yung ano mo, yung Ayun. testigo mo. Hindi naman kasi parami yan ng testigo to eh. Kung hindi, paigtingan nung mga kanilang pahayag. Ayun. Alin man sa kanila ang makapagpahayag talaga na merong kaganapan talaga. At saka makikita mo hindi mo makakaya na anong tawag dito? Pasubalian. Pasubalian yung Yeah. kanyang mga sinasabi at magiging matatag. Kagaya ng humarap si Gutesa. Ay, opo. Oo, yan. Ilan ang nagtanong. Sinagot niya lahat. At walang Hanggang sa sila nang naubusan ng itatanong. Minsan nakikita ko si Gutesa, humihikab na lang eh. Sa tagal eh. Kasi kabisado niya. Alam niya Sa tagal eh. Oo. Pagkatapos sasabihin nila, wala walang kahit anong ebidensyang magkukonekta doon sa taong pinakamalaking isda. Ayun. Nung lumabas yung testigo. Ha? Nung lumabas yung connection. Anong connection? Yung nagsasalit, nagtuturo. Ito na po yung connection. Kaya nga diniscredit niya, di ba? Ayun niya. Para sa gano'n, sasabihin niya, paano mo madidiscredit yun? Sa pamamagitan ng notaryo. Kahit ano pang sabihin mo sa notaryo, pumasok, sumumpa sa iyo eh. Pinagtatanong ninyo, wala na nga kayong maitanong eh. Sinagot niya kayo lahat. Matibay ang kanyang pahayag. Walang pasubali. Pagkatapos sasabihin mo, walang ebidensya na magkukonekta. Napakabagsik ng testimony niya. Nakita ko po yung maleta. Kasama po ako nag-deliver sa ganito pong address. Ay, siguro. Yun, alam, nalaman yung detalye ng bagay niya, kung ano nga yung mga diniliber, nakapaloob doon. Pero tama kayo doon sa, para hanapan pa siya kung ano-ano mga bagay, yung notaryo, yung witness sa notaryo, at kung ano-ano pa man. Naging academic na nga yun eh. Harassment na lang yun, ano? Dahil sumumpa nga siya sa harap mo eh. Binasa niya ang kanyang testimony. Pagkatapos humarap siya sa inyong lahat, pinagtatanong ninyo hanggang kayo ang naubusan ng itatanong. Ano yung ibig sabihin nun? Baliwala yun? Hindi. Recorded yun eh. Nagtataka ako, Sen, nung nag-file ng affidavit itong mga dating sundalo, ang sinumpi ay yung mga sundalo. Hindi yung mga inaakusahan nila. Di ba karaniwan pag kami nirereklamo ka, ito po yung mga nagnakaw ay papatawag yung mga pinangalanan mo, hindi ikaw. Kasi nandun ka na nga, hindi ba? Halatang halata yan eh. Hindi pinansin ng ombudsman. Ayaw tanggapin sa Blue Ribbon. Pagkatapos, inuusig sila ng NBI. Kahit bata naman, maintindihan kung ba't ginagawa na yun eh. Tanungin mo yung 2 taon na bata, alam niya. Hindi, inaalam lang daw, Sen, kung talagang totoo nga, kasi ang gusto din na ata ng NBI Ulitin mo nga. ang gusto lang din po atang malaman ng NBI, Sen, ay yung katotohanan ng kanilang statement. Gusto niya nga isa-isa, bawat kwarto, mag-usap po, ito bang sinabi niyo dito ay individual, hindi joint, kabuuan. Tanungin mo yung grade 6 na pupil. Opo. Naniniwala ka ba? Tanungin mo yung grade 6. Alam mo kung ano yung sasagot niya? Ayan. Tell it to the Marines. Ayun. Yung mga Marines nga sila, yung 16 Ayaw naman. 16 na Marines. Hindi. Sabi nung grade 6. Not 1, not 2, not 3. Ilan? 16 Marines. Di ba 18 yun? Dalawa daw po, plus hindi. two Plus army. Hindi sundalo. Hindi Marines yung dalawa eh. Army. Kaya sa Tell it to the 16 Marines. yan, opo. And to ex-military army officers. Ayun. Mapapaniwala pa ba nila ang taong bayan sa ganyan? Ano ang ganansya? Anong pakinabang nung 18 matatapang na kababayan natin na lumabas? Ano magiging pakinabang? Wala po, kahit isa man eh. Totoo, hindi Panganib pakinabang. pa nga Panganib eh. sa Di ba? pamilya, sa buhay po nila. Panganib sa buhay nila. Siguro, kamukha ng ginagawa nila ngayon. Makakaabala. Siguro, hindi natin masabi pa.
kung anong kahihinatnan nila. Dahil lamang sa sila'y lumabas Oho. para tumulong, para makita ang katotohanan. Oho. Doon mo kukunin yung motibo kasi. Alam mo sa judge, sa korte, palaging nakatutok sa motibo eh. Aha, ganun pala, no? Wala siyang makapakinabang dito, lalabas siya ng ganyan. Sana kung halimbawa mali-malitang pera din ang iuwi niya. Oho. Baka magbago ka ng pananaw yung judge eh. Totoo po. Oo. Alin ang titingnan mo ngayon? Yung walang kapakipakinabang na nanganganib pa ang buhay? O yung kabilano na pinoproteksyonan sapagkat mali-malita ang tinanggap? Ah. Ang dali naman kwentahin mo eh. Totoo. Bigla ko tuloy naalala na son yung kaso ng rape, sabi nung judge. Sabi, nagre-reklamo yung kinukomplain. Sabi, yung biktima nito, wala namang nasasalang pa nga sa kahihiyan eh. Tapos gagawa-gawa ng, sabi nung ba, ibig mo sabihin, gagawa-gawa lang siya ng senaryo sa buhay niya na siya ay hinalay. Parang imposible, di ba? Dito po, ang na-rape dito, yung kabangyaman ng bansa eh. Di ba? So yung 18 na nagsasabing witness, totoo, naganap po ito. Ngayon, sila ang inuusig eh. Di ba? Napakabigat ng nangyari sa buhay ng 18 ito. Yung panganib lang, potential na potential na panganib sa buhay nila. Oho. Naaharapin nila Aha. at hindi nila alam hanggang kailan at gaano ang magiging impact nito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa mga anak. Oo. Pero hindi naman natin sinasabi na yung kanilang mga sinabi, yun nga ang buong katotohanan, di ba? Kasi sabi nyo nga, tatanungin nyo pa rin naman eh. Ibang usapan pa yung kung, kasi nga, kailangan tawagin mo sila. Yun, Pero sa tama. pagtawag lang sa kanila, sa nakikita nating initial na sinasabi nyo ngayon pa lang eh. Oo. Oh. Ang dami ng... Invest na, tingnan mo, ito yung kabaligtaran dito eh. Kung talagang gusto ng pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong interes para sa ganun makita ang totoo, kung paano ninakaw, sinong nagnakaw, sinong nakinabang, bahagi yan ng pananagutan ng pamahalaan eh. Di ba? Ang pagkakasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ayun, tama po kayo. Hindi ba dapat makita natin yung mga walang hiya? Doon nagsimula ang lahat eh. di Ngayon, ba? merong nagkukusa na tumulong para hanapin ang mga walang hiya. Oy, ba't hindi mo siya tulungan? Proteksyonan mo sila. Yun ang dapat na makita mong una na gagawin ng pamahalaan. Bakit? Tutulungan niya Estado eh. Opo, oho. Manganganib ang buhay niya. Ino-offer niya nga yung buhay niya eh. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Oho. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Hindi ba? So, kabaligtaran ng gusto talaga ng Pangulo. Kabaligtaran. Na malaman yung sino yung sabi ng Pangulo, mahiya naman Hindi nila kayo. pinaglilingkuran ng Pangulo eh. Oho. O sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Yan, opo. Marching order. Anong ibig sabihin? Hanapin niyo yung mga walang hiya. Alam mo, uulitin ko, nung bago ako nagsimula na mag-imbestiga sa Blue Ribbon, yung unang araw, halimbawa sa Lunes, Opo. Biyernes, halimbawa, nagkita kami ng Pangulo. Ano sinabi niya sa akin? Tama, oho. Sana maipagtagumpay mo yan. Sabi niya sa akin. Naikwento nyo nga sa palatuntunan niya sa nung mga tagpo na yun. Pumunta ako sa kanya. Oho. Alam niya ako ang Blue Ribbon eh. Oho. So, official ako nagpunta. At sabi pa nga niya, dun sa PMS, bigyan mo ng USB si Senator. Nabigyan pa kayo ng USB pala. Oo, diyan ka magsimula, sabi niya. Sana magtagumpay ka. Ayun. O paano itong mga ahensya ng pamahalaan na ito? Oho. Yung pagtatagumpay na yon na Gusto ng Pangulo. gustong mangyari ng Pangulo, kabaligtaran naman ang ginagawa nila. Nako. O sana itong mga ahensya na ito, tulungan natin. Proteksyonan natin. Ano pang kailangan ninyo? Meron pa ba kayong kailangan para lalo nyong mailabas lahat ang Yan. mga Yung buong dapat katotohanan. panilabas? Opo, yan. Oho. Kung meron kaming may tutulong, sabihin nyo lang. Alam namin, iba-ibang lugar ang pinanggalingan nyo. Meron ba kayong matitirhan? Ayan, oho. Oo. Hindi ba dapat ganito ang gagawin ng ahensya ng pamahalaan na merong interes na tukuyin na? Nagtagal na po eh.
Oo. So dapat pala dito sa kabuuan, dito tayo dapat mag-focus. Kasi ang Hindi ba, laki. ano yung gusto mong gawin? Akala ko ba, kung nasaan ang ebidensya, tutuntunin natin. Oho. Eh ngayon, ang nangyari pala, yung pagtuntun, alam mo yung kabayo na humihila ng karitela? Ay, opo. Kasi, Pang kasi matanya. sa amin, karitela tsaka kalesa eh. Opo, oho. Yung kabayo, merong takip eh, ng mukha. Opo. Yung tawag daw po niya, sabi ng mga kutsero, tapahoho. Dito. O yung takip ano? sa mata, tapahoho. Ulitin mo nga. Tapahoho. Tapa. Oo. Bakit naglagay ng tapahoho? Yan, oo. Bakit kaya nilagyan? Eh, para kung saan ipaling yung kabayo, doon pa pupunta. Hindi, kumbaga, hindi kung saan natin tingin kung yung anong direksyon na gusto ng kutsero, Yan po, yun, oo. at para hindi siya ngayon Nadidistract. nadidistract Oo, dito sa mga dumadaan ng mga nasa jeep, gilid. di ba? Oo. At madali niyang matuntun. Yan, opo. Oh, para kung nang nakita yung kutsero, yun ang may kagagawa ng mga mali-maleta. Bakit? Oo, O isang direksyon lang eh. oo, yun na nga ho. Hindi niyo pa nakukuha? Tutuntunin natin kung nasaan ang ebidensya. O sabi ng kutsero, dito ka pumunta para hindi mo matuntun. Malingis tayo ng landa. Hindi mo nakita yun eh. Sakay ko eh, puro maleta ka. Oo nga. Mabigat nga. Pwede ba- Mabigat nga, yun. Oho. Miski pa paano mo kwentahin eh. Kung gusto nating matuntun ang mastermind, Oho. ang lahat ng utak kung paano nilimas ang kabangbayan, ito po'y pananagutan ng Estado, ng pamahalaan. Oho. Sana ang mga ahensya ng pamahalaan ay magsikap pagtulong-tulungan gawin yun. Oho. Meron na pong gustong magsalita. Ito, nagsilabas na nga po eh. Hindi ba ang una mong gagawin? Akuin mo sila. Opo. Tulungan mo sila. Kumbinsihin mo sila. Baka pati tulungan ng pamilya Hindi nila. na lumabas na sila eh. Oo, bagay, tama Tulungan kayo. mo na lang para sa ganun. Oho. Kung sino man ang may gustong takutin sila, para yung kanilang sasabihin eh baka mamaya eh dahil tinakot sila, eh magbaligtaran pa. So imbes na ganun ang gusto ng gobyerno eh. Yung mga ahensya naman eh, kabaligtaran ang ginagawa. Oh, mali nga yun. Dapat nga, ang mga kasama niyo pa sa Senado ay magkatulungan kasi yun ang gusto talaga ng Pangulong tuntunin eh. Di ba? No, gumawa sila ng partial report. At ang gusto pa nung Wow. gusto pa ng kutsero eh pipirma pa ako. Paano ka ako pipirma yan eh partial nga eh. Nung ibigay mo sa amin, hindi namin maintindihan. Ano bang gusto mong pagawa rito? Wala kang pirma, wala kang instruction. Anong gagawin namin dito? Pangalawa, partial. Sino ang pipirma sa partial report? Sige nga. Meron na rin pong 4. Sa tagal. Di ba may 4 na ngayon, pumirma na rin yung una si Senator Bam. Tapos meron daw 3 bago ata ngayon. Paano So, 4. ngayon? Ibig ba sabihin kung mo pumirma na? Halimbawa, may pumirma na. Opo. Para sapat na pirma, para sa ganun ay maging majority report yun. Paano yung sinabi ko sa privilege speech ko na bakit nilampasan mo itong mga ito, ang mga taong ito? Ibig sabihin, yung partial report mo, yun na yung final report. Itong sinabi ko na nilampasan mo, hindi mo na isasaalang-alang. Paano makukumpleto ito? Well, yun na nga po, Sen, siguro, no? So, kung... Ipag halimbawa mo, Nelson, halimbawa, merong report. Yung sinasabi mo kanina, habang kumakain si Nelson, ay si Jen, Oho. may 12 pinanggalingan ng isang report na Opo. ito ang iniulat ng mga may kasalanan. Ayan, halimbawa, opo. Oh. Ano yung sinasabi mo kanina? Ang nabanggit dun sa report, Sen, ay, yun nga, 12 tao. Oh, isang pinagkunan. Isa lang, oh. Pero sa report mo, isa lang ang... Ba't isa lang ang Nakakulong. kakasuhan, ang kukulong? Parang yung kaso ng Senator, Senator Bong Revilla. Kasi doon sa kaso ng Senator Bong Revilla, 12 yung mga nabanggit na pangalan doon eh. Dalawa nga. Bukod sa kay Senator Bong Revilla,
Ang dami nabanggit doon. Oo. Pero ang nakulong, ngayon, Isa lang. si Senator Bong Revilla lang. Samantalang iisa. Nasaan yung 11? Oo Iisa nga, ang isa yung pinagkunan. pinagbatayan nung complaint eh. Kaya nga. Di ba? Oo nga pala, no? Ibig Paano sabihin- nga pala nangyari yun? Paano mo ngayon pipirmahan yun? Napili lang pala. Oo. So, pinipili lang nila kung sino yung gusto nilang ikulong. 12 yung kamo nga eh. Oo. Uy, paano yung nagturo doon sa pinakamalaki? Wala naman doon sa 12. Anong gagawin mo? Ay, kasi wala namang ikang ebidensya eh. Paano kasi peki yung notaryo eh. Bigla ko naawa tuloy kay Senator Bong Revilla eh. Parang siya lang kasi yung sumuko eh. Di ba? Sumuko sa to. Yan tuloy, nakulong tuloy yung mama. Oo nga, pero yung pinakamalaki, wala Wala daw dokumento o ebidensya Na na mag-uugnay sa kanya. Oho. Paano yung isang matapang na ex-marine na umugnay sa kanya, kinu-question Yung notaryo. yung notaryo. Oo. Nakalimutan niya, humarap pala sa komite at buong giting na nagsalita, Oo. Nanumpa. nanumpa. Nagpatunay. Nawala na sila ng itatanong. Ibig sabihin, walang kwenta yung kanya sinabi. At bumabase ka sa notaryo. Walang kwenta po para sa kanila, Sen. Doon sa... Yan ang kailangan nating... Diba? Sabagay, alam mo, yung mga kababayan natin ngayon, Yun na lang. Totoo kayo. mabilis na silang mag-isip ngayon. Oo. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala na, hindi na pinaniniwalaan. Opo. Ang labanan na lang ngayon, napansin mo na sa social media, no? Kung sino ang, tag doon? Kung sino nagsasalita at kung sino ang nag-post, bahala na kayo. Ano? Kung sino ang inyong kakampihan. Ganun na nangyayari ngayon, labanan. Pero sa isip talaga ng ating mga kababayang nag-iisip, at kumbaga ay pinag-aaralan ng mga sitwasyong ito, alam nila, Sen, alam nila kung saan papunta itong mangyayari sa ating bansa sa usapin ng flood control anomaly. Ay kaya lang ang tanong dito, Sen, ay kung ganyan na ayaw kumilos ng mga dapat kumikilos para umusad ang Hindi, kumikilos kaso. naman sila eh. Oo. Kumikilos sila, Depende lang kung pabaligtad. Pabaligtad. yun palihis. nga. Hindi pagpunta sa ebidensya. Palayo eh. Kung hindi pagbura sa ebidensya, Oo. paatras. Ay, ano mangyayari, Sen? Ano ang magiging... Baka tapos sasabihin niya, payag ako. Ayun naman pa pala, oh. Narinig yun naman, pumayag eh. Pero oo. ibinulong niya. Nahihiya pa siya nung sabihin eh. Sabi ni Majority Leader, binulong po niya sa akin. Opo. Yes. O di okay, di ba? Payag na siya na lahat ng binanggit ko sa aking privilege fees na nilampasan niya, kasama na yung 18, payag na siya. Na mag-open uli ng investigasyon at ipatawag lahat ito. So ang tanong ko, kailan? O yun na naman. Hindi kaya lang, Sen, kinabukasan yata. Gumawa na naman ng dahilan. Bumawi nga. Oo, bumawi eh. Pero ngayon daw may latest, sabi, mukhang itutuloy na, Nelson. Ganun ba? Patatawag. Ang tanong na lang kung kailan, ayun nga, ang sa pantaha daw ng iba, baka December 25. Malamang nga. May hearing ba in December? Anong year? Yun pa. Yun lang. Kasi kung ganito mangyayari, Sen, kung talaga ibibinbin nila, sabi nyo nga, ang taong bayan sa bandang huli, ang main arbiter, taong bayan ang magsasabi sa palatuntunan sa ganang mamamayan, alam talaga nila. Di ba? Kung saan papunta itong bagay na ito. Akala ko nga, sasagutin niya yung aking mga pinagsasabi sa aking privilege speech eh. Ang ginawa niya, pinagpupukul ako. Yun. Marami naman ho ang nakapansin, Sen, na kumbaga ay at least kayo focus hindi sa mga bagay na personal, Hindi. kundi focus sa... Hindi naman ako ang importante rito sa, ba't akong pupukulin mo, di ba? Ang Opo, importante rito, yung issue na gustong malaman ng taong bayan. Yun ang concern ng lahat eh. Diretsuhin mo doon, huwag kang magbabaka sakali na ikurba kahit konti. Diretsuhin mo doon. Dahil yung tao doon nakatutok. Akala ko nga, Sen, ako habang nanonood, nung nag-privilege si Chairman, akala ko susunod kayo eh. Doon sa kanyang gustong naratibo eh. Nung tumindig kayo, mabuti na lamang hindi kayo sumunod sa ganong naratibo, Sen.
Kasi sabi nyo nga, hindi naman kayong importante kahit anong personal na ibato sa inyo, wala tayong mareresolbang kaso. Di ba? Kasi isipin mo, pagtayo niya nung ikang impeachment, ganito, patay na, punta sa impeachment. Doon daw pala nagsimula sa ng loob ninyo Pagkatapos Oho pinakita niya yung nakikipagbakbakan ako doon sa House of Representatives. Opo. Di ba? Parliamentary courtesy. parliamentary courtesy, Courtesy, opo. Yung yung tradisyon. Opo. You may not like the bio. Yun, tama. Yung Mga ganun, ganun. opo. Oho. Pagkatapos, Chinador na naman ako. Maka-China daw ako. Papa, ako ba, kamukha rito sa pag-uusap natin ngayon, o kaya maski reviewin ninyo yung aking pagpapahayag sa Senado, kailan ninyo ako narinig na nagsalita in defense of China? Oho. Sino kaya ang pupwedeng tumestigo na meron akong sinabi na ang ibig ko sabihin ay dinidepensa ko ang China? Kailan ko sinabi? Ito yung sinasabi niya. Oho. Pagkatapos Kasi yung naratibo nyo raw, parang kahalintulad nung naratibo nung yun, doon na i-post sa official Sa website page, ng website China. ng China. Yung kay Parang- Thomas Cloma, yun Oo. daw ang kwento ng China Ayun. Oo. Parang... pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun ho ba? Oo, nakuha ko. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again. Ano kinalaman ka ako nito? Hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech. Oho. Ang sinasabi ko, pakisagot niyo po ito. Ay, Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ka ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. Ba't hindi nyo pinatawag yung ganitong pangalan? Kayo nang nagbulgar wala sa transcript paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag Sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatwiran na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalang ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Oho. Disyembre yun kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw mo nga tawagin yung isa pang USEC sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na sila raw ang may-ari, pero merong dami si Saldico, si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go, hindi mo naman tinawag. Oho. Narinig mo si Saldico na magpahayag yan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Yung isang USEC na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ikaw nga si Gutesa hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador ka ako ng Ilocos, gusto niyang pumunta rito, mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Pero sa bandang huli, siguro ang tanong, ano ang importansya kung bakit kinakailangan nating mag-focus na sagutin itong at maresolba ang iskandalong ito ng flood control? Bakit ka mo? Sabihin, kasi tinatanong ng ating mga kababayan, ano hong importansya para mag-focus tayo dito? Kasi sabi niyo, dapat mag-focus tayo dito, di ba? Sa isyong ito. At huwag kung tayo lumis kung saan-saan. Bakit ho ba? Ano ho bang importansya kung mag-focus tayo dito at matukoy natin talaga ang may kinalaman sa napakalaking nakawang ito sa kaban ng bayan? Ikaw na nga nagsabi na para matukoy nga Opo. Paano matutukoy kung yung mga ebidensyang magsasabi doon sa pinakamalalaking isda Oho. at matukoy natin kung sino-sino sila at ilan sila? Ayun. Para sa ganun, maklose na natin, malaman na natin kung sino talagang may kasalanan nito. Hindi ba importante yun?
Ayun, yun ang mahalaga sa ano. O siyang nagsabi. Oo. Kung saan tayo dalhin ng ebidensya, doon tayo. Meron pang isa sana inaasahan tayo, Nelson, tsaka Sen eh. Yun hong ICI, ang problema, Magsasara naubos. na. Magsasara na po ang Nangawan ICI. nata ng tao ang ICI, Sen. Sabi ng Malacanang, hanggang March 31 na lang po ang ICI. Ganun siya totoong ano na. Wala na. Inilipat na yata sa ombudsman ang lahat ng dokumentong nakala po ng ICI, Nelson. At mukhang doon na nila itutuloy. Ay, nako. Anyway, siguro saan, mag-break lang tayo. Kasi kaya ko na itanong yung ICI, kasi yan ang ating itatanong sa ating mga kababayan eh. Ano ha? Ang itatanong natin sa kanila, natapos na investigasyon ng ICI, ang natira na lang, sino ngayon, Chairman? Andres Reyes. Ang magiging tanong natin ay ganito, kontento po ba kayo sa naging takbo ng investigasyon ng ICI? Ulitin ko po ha. Kontento po ba kayo? Kontento ka ba sa naging takbo ng investigasyon ng ICI? Tapos na po. Parang ano, kayo po. Opo, kontento po ako. Letter A. Kung sagot niya naman, natapos na ba? B, hindi po ako kontento. B, hindi po. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito, ha? I-scan niyo po yung QR code na nakikita niyo po sa inyong television screen. QR code, direct. Yan. QR code. Ayan, ano ha? Yung QR code po yan, kasi akala nyo, baka mukha ko yung, akala nyo QR code. Yan po yung QR code. Itapat nyo po yung camera ng inyong mga cellphone at pagkatapos, ayan, pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, inyong mga opinion, A or B. Pagkatapos po, pindutin nyo po yung submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon at ang inyong po mga opinion. Huwag po kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood sa pamamagitan ng ating mga social media pages, Facebook at YouTube sa Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa Pure Gold mobile app. Kaya ang Iunlad Corporation. matanda pa rin si Karen. Tsaka gustong-gusto niya kayong dalawa. Ay, Ganun syempre. po. Oo. Habulin tayo. Basta mga Tapos siguro, 80 ayos kasi nagkakagusto Habulin sa tayo. Napakagaling po nung dalawa niyong kasama. Tapos siguro, medyo na kayo na rin po kasama na rin doon, Ayun, sabi naman niya. Pero kayong dalawa ang inuna. Naawa pa sa inyo. 80 years old, ha? Opo. Ayun na talaga, basta yun ang bracket namin sa 80 Habulin kami pataas ng eh. 80. Oo. Mamaya pala sir, may papabati kami sa inyo at ang request lang niya, 100 years old na po siya. Pero alam niyo ba, sa loob ng kanyang kwarto, picture niyo lang ang makikita. Ha? May picture po kayo. Wala, nag-good time na. Ay, mamaya po, ipakikita namin sa inyo. Mamaya, baka sabihin nyo, nagbibiro kami. Ginood time nyo lang yan. Maring dinikit nyo yung litrato na Ay, yun. hindi, imposible po. Hindi naman namin kilala ito kung sino ito. Ayan. Teka, batiin ko muna ito. Sige, ha? sige. Si Jesse Seblario na ngayon ay stranded daw sa Belarus dahil walang flight pabalik sa Dubai. Sila ay taga-lokal ng Karama, distrito ng United Arab Emirates. Mga taga-UAE. Oo, mula kay Gladys Apurada. Ingat po kayo dyan, ha? Paano Mga yung airport kapatid? ng UAE? Meron naman, ha? Oo, yun, Hindi diretso sa Dubai? yung Belarus, yung galing Belarus stranded ano to? sa Belarus. Sa ano siya? Lebanon. Nasa Lebanon. Oh. Teka lang nga pala, Sen, kasi nung isang araw, meron kayo schedule, di ba, ng Senate Committee on Foreign Relations? May pagdinig kayo naka-schedule na nabanggit nyo rin po yan doon sa privilege speech, di ba? Ano pala nangyari kahapon? Hindi natuloy. Hindi ka ba na... Hindi, kasi ngayon, nagtataka nga ako dahil sabi Opo. ko, sa sistema ng ating pamahalaan, Oho. yung gawain ng executive at saka yung gawain ng legislative at saka yung judiciary, kanya-kanya eh. Ay, opo. Tatlong branch ng gobyerno yan. So dahil nagkakaroon tayo ng parang alingas-ngas dyan sa issue nga niyang walang kamatayang West Philippine Sea, pinakamabuti dito na natin i-take up. Okay. Kasi maraming nagsasalita sa radyo, sa television, interview dito, interview doon. Maaring naguguluhan ng ating mga mamamayan. Ano ba talagang isyong ito? So, sabi ko, kailangan gumawa tayo ng resolution. Gumawa ako ng resolution at ipinail ko nga at yun ay na-refer sa Committee on Foreign Relations. Ayun, ang chairman po, Senator Na ang Erwin. chairman si Apo. Senador Erwin.
Nagkaintindihan naman kami. Sige, kanya, hanapan kagad natin ng schedule. Maganda naman at after siguro 3 days, meron na ako nakuha kanya, March 12. Okay ka ba? Okay, sabi ko. Opo. O sino yung kayong patatawag natin? Lahat ka ako ng stakeholders na okay. may kinalaman dyan. So, pinagsasabi ko, nagpalabas siya ng notice. Invitation. Notice. Kahapon sana ito eh. Ngayon, biglang nung mabanggit sa sabi ko, kasi nga, yung aking katunggali sa debate, sabi ko, pinakamabuti ka ako kung pinipilit mo yan na gawing issue para sa akin. May pinaparatang sa inyo. Oo, bukas ka ako, meron kaming hearing na dyan ay tutukuyin natin kung sino ka ako yung nagsasabi ng totoo tsaka kung sino yung nagsisinungaling. Opo. Aba, siguro nalaman niya na na-deeper. Ako naman, hindi ko pa na alam eh. Ano? Oho. Pwede po bang malaman kung totoo yun, sabi niya. Tumayo Tinanong niya yung naman siya. chairman. Ngayon, sabi naman ni Senator Erwin, sumulat daw sa kanya ang DFA Oho. na dinideper po sana, sabi niya, dahil nga meron daw pong element ng national security. Oho. So, sabi ko, Mr. President, paano ito? Sabi kong ganun. Kapag ka po may mga taong nagsasalita sa bagay na ito, sa television pa po, sa radyo, at kung saan-saan, buong Pilipinas po yung coverage nun. Wala naman pong nagsabi sa kanila na, teka muna, huwag kayong magsasalita tungkol dyan sa issue na yan. May national security concern yan. Wala naman pong Wala pumipigil. pumigil sa kanila. Bakit nung ako po ang nagpasya na dito na natin pag-usapan para maging formal, bakit nagkaroon ka ng issue ng national security? Ang nangyari, nagpasabi ako ngayon kasi ang sinabi, ang sumulat ay na DFA. Wala naman nung panahon na yun ng DFA Secretary dahil nasa New York, inilalaban nga nila yung ating bansa ay maging kasapi ng Security Council kahit na 2 taon lang, non-permanent member. Ayun. Oho. So tinanong ko kung kailan darating, siguro madaling araw yata ng Huwebes, kahapon. So nagbilin ako kung pwedeng makausap siya. Ang sabi raw niya, makikipagkita sa akin. Hindi na maski sa telepono lang. Medyo pagod ka pa ako sa biyahe. Kanina tumawag siya sa akin. Nagpaliwanag, sabi niya, hindi po sa akin nanggaling sa National Maritime Council. Kasi yung council na yon, ang member niya, DFA, Coast Guard, ganyan. So bali pinaka-chairman siguro ay nagmungkahi dahil nga raw may national security, pumayag na siya. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi po matutuluyan. Salamat po, madam. Sabi ko kung yan po yung ika-clarify nyo. Pero hindi po ba kahit na merong national security element yan, pag dumating tayo sa punto na mababangga yung issue na yun, meron naman tayong executive meron naman tayong executive session. Di ba palagi natin ginagawa? Yun. Oho. Napansin ko lang, sabi ko, parang ngayon lang nangyari, gawain po ka ako ng legislature. Nakikialam yung executive. Parang ngayon ko lang nakita. Kung tutuusin po, una ka ako, tatanungin ko, nabasa niyo po ba yung resolution? Hindi pa pala niya nabasa. Kasi po doon, ang ipinaintindi ko, based on the oversight function of Congress. Kasi yun pong 9522, sabi ko, yung batas natin, nakalagay pa nga yung joint committee. Joint Oversight Committee. Yun po yung aking pinapahalagan doon. Kasi 14 na taon nang nakararaan, pinado-drawing po yung West Philippine Sea sa NAMRIA at sa inyo po. 2 ngayon sa ng gobyerno. Gusto lang po namin malaman talaga, formally, ano ba nangyari? Bakit hindi po natin na-drawing sa loob ng 14 na taon sang-ayon sa hinihingi ng ating mga batas? Ano po ba yung national security doon? Ano bang malalabag doon? Ano nga naman? Sabi niya, hindi ko po kasi nabasa na ganun po pala eh. So, hindi ko niya nababasa. Sabi naman niya, itutuloy po natin, kakausapin ko lang po yung mga miyembro ng National Maritime Council. Sige po, kako. Binanggit ko lang, kaya ko lang gusto ko yung makausap dahil sa, nagtaka po ako kung ba't ngayon lang nangyari ito.
Na executive po ay makikialam sa gawain ng legislature. Hindi po nangyayari yun. Oho. Pasensya na po, sabi naman niya. Yun, kaya kung kinukwento, tayo kasi, Jen, Nelson, Opo. sa totoo lang tayo eh. Ay, opo naman, kahit anong gawin niyo, basta totoo tayo. Hindi masisira yan, Sen. Kasi yung ikukwento ko na rin, merong last batch na kinonfirm kami, member ng ng Military po ba? military. Okay. Armed Forces. Ilan ba yun? Mga 71 nata sila eh. Ay, ba pa po ito sa may nauna yung kina Captain Pilar? Ay, di pangatlo na ito. Yung kay Captain third batch. Pilar, 34 lang sila. Opo. Sumunod na batch, parang 70. Mas marami ito. Itong nakaraan, kamakailan lang, Miyerkules yata yun, Oho. 71. Oho. Ngayon, yung tagapagsalita nila, yung pinakamataas, general. Okay. Merong nagtanong doon sa kabila. Kasi Opo. dalawang batch, dalawang kami, di ba? Dito yung mga senador, nandito yung members ng House. Sino ba yun? Si Congressman Tony Pet. Tony Tinanong niya, Patalbano. Opo. General, sabi niya, parang tinanong niya, dahil kanya sa namumuong mga kaguluhan sa ating mundo ngayon, sabi niya, nakahanda ba kayo na sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan, mapoproteksyonan nyo ba yung ating bansa? Lalong-lalo na po sa mga ganito, maging sa karagatan, maski po sa ating West Philippine Sea, sabi niya kasi. Oho. Your Honor, sabi niya, yan po yung gampanin namin eh. Yun po yung mandato namin. Na maski po yung maritime waters po ng West Philippine Sea ay kailangan po nating maproteksyonan. Salamat po, sabi naman niya. Umano ako doon. Sumigunda ako doon. So tinanong ko siya, talaga sinusubukan ko yung kanilang yung kaalaman nila. Kapag binanggit mo yung West Philippines, sabi ko, General, tama po lahat yun. Kailangan talagang pagtatanggol sa lahat ng atin. Mapalupa man yan, mapakaragatan, mapakabundukan. Alam po ba niyo yung hangganan ka ako ng West Philippine Sea? Talagang hindi nila alam. Ano po kanya, ang pagkakaalam ko po dyan, ang hangganan po ay tinukoy po ng international order sabi niya. Yan ito yung salita niya. At saka yung ruling po nung arbitral award. General, educate me kako. Paano sinabi ka ako ng international order at saka nung arbitral award? Kasi binasa ko rin yung arbitral award Opo. Wala siyang tinukoy na hangganan ng West Philippines. Pwede bang ikwento mo sa akin kung paano mo naintindihan kung hanggang saan ang hangganan? Ayun, meron na akong napansin na may bumulong. Kilala nyo na kung sino yung bumulong. Binulungan niya si Jinggoy. Opo. Sabi ni Jinggoy, Mr. Chairman, I'm sure the good general is not competent to answer that. Maybe there are other officers there. Na pwedeng sumagot. Opo. Wala rin Wala rin. Ganon. Oho. Hindi, kaya ko lang po tinatanong. Importante po kasi na makita yung hangganan. Kasi po, ganito yan Paano po natin i-enforce ang batas natin sa pagpoprotekta ng ating katubigan? Opo. Kung hindi natin alam ang Hanggang saan? Baka po sumobra tayo Opo, yung boundary Yung natin. enforcement po natin, kailangan po sakop na sakop lang natin. Pati budget po natin, nakaugnay po riyan Tama po. Baka mamaya lumampas ka doon sayang yung budget. Hanggang dito ka lang. Ha? Kailangan masino pang budget natin. Opo. Hanggang sa nasabi ko kasi po, ang dami ka akong, nagamit ko yung sat-sat. Ang dami po ka akong doon pa nagsimula yun. salita. Meron ngayong nagtaas ng Yung sat-sat daw Mr. Chair, teka, patapusin mo. Hindi, Mr. Patapusin mo nga ako. Opo. Hanggang sa ako naman, okay lang sa akin. Kasi paggamit ko ako ng sat-sat, isang pagsasalita ng biglaan, na wala namang batayan, Opo. basta banat ka na ng banat. Katulad ng ginagawa ka ako ng isang justice na retirado dyan. Opo. Akalain mong sasabihin niya lang na bigla na hindi na kailangan ng coordinates dyan sa ating exclusive economic zone. Mali po yun.
Sapagkat yan po'y pinangangatawanan ng kahit na United Nations, pati yung UNCLOS nakalagay dyan. Yun naman ka akong professor dyan sa UP, sinasabi niya, nagsubmit na siya ng mapa. Meron na daw tayong mapa. Kasinungalingan din yun. Dahil ngayon din, makikita natin kung may mapa o wala na sinubmit. Oho. Ayun namang isang Coast Guard na promote na admiral, sinasabi niya, yung West Philippine Sea, kapag tinanong kayo, sabi niya, is the West Philippine Sea disputed sea? Ang sagot daw, hindi. Yun naman ang ibig niya sabihin. Nagkakagulo na nga kayo dyan, sasabihin mo pa, hindi disputed. May paliwanag doon, pero hindi dapat ganun mga premise. O, sabi ko, yan ang sinasabi kong sat-sat. Okay, sige, palitan ninyo kung anong gusto ninyo. Bigyan nyo ako ng isang salita na akma doon sa pagsisinungaling nila. Wala namang gustong magbigay. Hanggang sa sumagot si Alan T. ng Isabela. Ng, ano ba yun? Yung Ano po, yung LPGMA. LPGMA, party list, opo. kaibigan ko naman yun eh. Opo. Mr. Chair, sabi niya, mabait yun eh. Pwede ba ako mag-suggest ng salitang pahayag? Sabi niya. Mr. Chair, I accept that, sabi ko. Because he's my best friend. So nilayo ko kay doon sa isa. Aba, nagmanifest din. Mr. Chair, can we make of record that I was the one who initiated? Ayaw talaga magpatalo. Kaya walang kinukwento sa inyo para naman sumaya kayo kasi masyado kayong seryoso eh. Kanina pa kayo eh. Pagkatapos nyo makakain ng pansit eh, nalulungkot na naman kayo. Salitang sat-sat, nagkaroon pa ng issue. Akala ko naman, o sige, palitan po natin. Akala ko may Hindi mas maganda pa. Napapalit. maganda sa... Hindi, kasi sabi ko, ano yung akma? Ayaw ninyo to. Sige, palitan nyo, pero yung aakma, doon sa description ko sa pagkakasabi ng tatlong ito. Yun nga, wala namang... Ang in-expect ko sanang magsasalita, Sir, paano ito? Okay na ba sa inyo yung sit-sit? Okay, baka pumayag ka daw eh. Wala nga, pahayag. O sige na, para matapos na tayo. Kasi salita ka ng salita, parang gano'n. Wala namang kabuluhan. Kasi sa amin kasi, sat-sat ka ng sat-sat eh. Lalo na yung nanay ko noon. Ay, opo. Ako pa naman, ang dami kong tinatanong pag ang dami niyang ginagawa, tapos tanong na ako na, gagano yan, sat-sat ka na, umalis ka rito. Yun ang Kaya na sa akin yun, yung bang basta ka na lang salita siguro, Saka localized yun eh, no? Localized terms. Wala namang connotation na nakakaya naman yung masama. Samantalang sila, pinagtitira ako, di ba? Tira ng tira, personal. Ano sinabi nung justice na yon? The lowest. Sabi niya, how do you rate Senator Marcoleta as a lowyer? Walang kagatol-gatol eh. Senator Marcoleta belongs to the lowest rank of lawyers. Sumagot ba itong senador na ito? Your Honor, Sinabi ba niya? Dapat itama naman natin, kasama namin sa Senado yan eh. Your Honor, wag naman ganun. Alam ko mababang klase lang siyang abogado. Pero wag mo naman gaganunin, di ba? Dapat sana. Wala naman yata sa code ninyo yung ganun eh. Nakita mo yung double standard? Alin ang mas masakit? Isip-isipin mo. Ba't nagagalit ba ako kung yung tingin niya sa akin, akong pinakamababa? Ako tatanggapin ko na. Kung ang tingin niyo sa akin, ako na ang pinakamababang lawyer, okay lang sa akin yun. Di ba? Ang sinasabi ko lang sa kanila, wala naman kayong karapatang sabihin pa yan. Ayan. Nagkakaintindihan na tayo, kaya siguro kayo ang pinakamagaling, ako ay siguro yung pinakamababa, okay na tayo. Pero wag nyo namang, nagsalita ba yun? Wala. Yan sinasabi ko. Totoo sin, ginamit pa nga doon sa privilege speech ng isang araw. Ay, ganun nga, palagi nilang anong tawag dito? Pinangangalandakan sa tao. Wala naman sa akin yun eh. Kung yun po ang pagkakaalam nila sa akin, sabi ko naman okay lang, di ba? Akala kasi nila siya mapipikon kayo sa ganun. Hindi nila alam. Sa tagal natin nagpo-programa dito, marami na gusto pumikon sa inyo, hindi kayo napikon. Malalaman lang naman, diba? ang tao makakaalam eh. Di ba? Mapipikon lang si Sen pag dinaya mo sa chess eh. Pag tinago mo yung phone.
Doon tayo magkakagulo na tayo doon. Ay, nako. Ang tanong natin ay kontento ka ba sa naging takbo ng investigasyon ng ICI? Sabi ng ating mga reactors, hocus-pocus lang. Resulta niyan, Rolando Baguisa, Punturin, Valenzuela. Hindi po ako kontento, hindi po natukoy ang mastermind sa korupsyon ng flood control, Nelson Dadan, Imus Cavite. Hindi po kasi hindi po malaki isda ang pinoprotektahan nila. Reynaldo Mangulabnan, Yuenlong, Hong Kong. Hindi po, ginawa lang po nilang pangpabagal ng investigasyon para di makarating agad sa mastermind. Kababi ng Bulacan. Hindi po kontento, parang wala naman po nangyari. Just Vlog. Oy, Kuya Just Vlog ng La Union, kamusta po kayo, ha? Hindi po ako kontento, mas dumami pa nga ang tanong na hindi masagot-sagot. Chris Larcena, Bagumbong, Caloocan. It's a waste lang po yan. Walang kwenta ICI. Nagsasayang lang ng pondo. Wala naman talaga pakinabang sa bayan. Kishi, Japan. Hindi po, nag-aksya lang tayo ng pondo sa ICI na yan. Albert Villaray ng Maynila. Hindi po, di nga po maramdaman eh. Roger Bares, Valenzuela City. Hindi po, Ricaport ko ng Bohol. Ayun. Babatiin na. Sen, binabati kayo ng mga taga-distrito ng Spain. Oy. Happy, Friday. Mula kay Kuya Patrick De La Rosa. Kay si Kuya